si Kulaong. Of the inspired by the good deeds Okay. of Ito yung hinahanap nating video na kung saan ito ngang si Kulaong ay all of a sudden to eh. Naka-live yan, daming manonood. April 20. Ay, April 1. Kung di ako nagkakamali. Tama. Ito pala, complete live, April 1. Oh, April 1. April Fools. April Fools Day. Nag-ano pa nga ako nun eh. Nag-joke pa nga ako eh. Pop, April Fools. Nag-ano pa ako. Sa comment section nung live na yan. Kasi wala na yung channel ni Kulaong na yun eh. Sunog na yan eh. Di ngayon, basta bigla na lang inspired by the good deeds ayan. of the inspired At hinatak niya sa palda. by the good deeds Hinatak lang sa palda yung babae. of the inspired by Ginanon the lang. good deeds of the inspired by the good deeds of the inspired by the good deeds. Hinatak lang sa palda, 'di ba? Kita-kita dito, talagang kung totoo yung sabi ni Tony Poller na in love yung babae kay Kulaong. Tapos si Kulaong walang pakialam dun sa babae. Eto, nakikita na natin dito. Tama si Tony Poller. Totoo nga yung sinabi ni Tony Poller na wala ngang pakialam si Kulaong dito sa babae na ito. Hindi natin alam kung ano pangalan, hindi natin siya kilala. Pero, buti na lang, ito yung sinasabi ni Pebbles Kunanan. Ito yung sinasabi niya. Buti na lang talaga, merong Pebbles Kunanan. Actually, nakalimutan ko ding sa kanya to, i-send sa kanya to. Mamaya i-send ko sa kanya to. Kasi friend naman kami ni Pebbles sa meron naman palang merong link. Mamaya, i-send natin sa kanya. Ngayon, ito po yun. Si Pebbles Kunanan ang nakakakilala o isa sa mga nakakakilala doon sa babae. At sabi nga nito, last year ng May 2019, pumunta dito si Francis Madungis FLM as tourist. Di ko yun makakalimutan kasi yun yung time na andito si Duterte para sa isang meeting with the Japanese government. So si Kulaong, alam naman natin, nagpupunta talaga ng ng Japan. Eto nga si Kulaong. Andito sila Robin, Bayani, Arnel at magkakasama kami sa Tokyo kung saan kinanap yung pagpupulong. Nung gabing yun, nasa Shinjuku si Manguse sa isang Philippine club. Pinasara niya yung club. Binayaran niya ng 5,000 yen. Nasa 230,000 pag kinonvert mo sa peso, yung may-ari ng club at nagpahanap ng mga babae. At lahat ng babae na pupunta ay bibigyan ng pera. Isa sa babaeng natawagan ay kaibigan ko na kasama ko with the DDS friends eating dinner in Shimbashi. Pero hindi nagpunta yung friend ko kasi we were with the DDS friends at hindi bet ng friend ko yung ganong eksena. Baka isa sa mga babaeng nagpunta doon, yung napangasawa niya na si Mayu Murakami. Pilipina and half Japanese. Maganda si Mayu, artistahin kumpara naman doon sa babaitang mukhang duwende. Nagustuhan siya ni Manguse, linigawan, binigyan ng kung ano-ano, nagyabang ang lolo mo. Hindi ko na alam kung magkano ang binigay sa kanya para pakasalan niya si Manguse. Sa loob ng isang buwang pagkakakilala. Kinasal sila sa Heritage Hotel, parang ang luma naman ng hotel, Chos. At ang siksing daw ay worth 25 million. Walang business dito si Manguse pala.
dahil hindi basta-basta makakapagtayo ng business dito. Maraming proseso. Wala akong alam tungkol kay Manguse, hindi naman yan kilala at wala akong interes sa kanya. Di ko siya bet. Okay. Okay? Umusbong na lang siya nitong pandemic at halata naman na planado ang galawan. Gumagawa ng pangalan ng lolo mo, ginamit pa si Marcos. Dito ako naloka. May kaaway akong Pilipina dito na friend ni Seswang Bombshell Epal Mocha. Ang pangalan ng Pinay na ito ay Nikki Eden Sunga Kawajiri. Nagulat na lang ako na andun siya sa bahay ni Manguse. Paano niya sasabihin na matagal niya nang kilala si Manguse, wala naman siya nung nagpahanap si Manguse ng babae. Dahil nung pinopost ko yung si Nikki Kawajiri sa FB, ang jowa niya noon ay yung may-ari ng club na pinagtatrabahuhan niya. Hinamon ko pa yan na magkita kami sa Shinjuku, hindi siya sumipot. Pagsabihan ba naman ako na patay gutom at palamunin ng kabit niyang Japanese, hindi ko naman sila kilala. Hanggang sa kumakalat na rin ang chismis dito sa Tokyo na nakita nga raw sa YouTube live video itong si Nikki Kawajiri. At yung totoong asawa ni Manguse na si Mayu ay galit na galit. Kaya pala nanahimik at hindi na ako nakakakita ng mga post niya tungkol sa akin. Kasi kumabit pala kay Manguse. Pinanood ko yung sinasabing live video at nakita ko si Nikki Kawajiri nga. Makikita nyo sa picture na pareho ng damit at yung damit na yan, pinagmamalaki niya sa akin na Versace ang brand at mamahalin. Kaya alam ko yan damit niya na yan. At anong gagawin niya sa Pinas, may trabaho at kabit siya dito. Ugali talaga ng Pilipinang yan na kumabit sa mga may pera. Sa video, makikita nyo na pinaalis siya ni Manguse. Kasi nga, mabubukayo ang lolo mo. Ha ha ha. Ang papangit pa ng mga pinagagagawa nyo. Tapos palalabasin nyo na mabubuting tao kayo, kaloka. Tigilan nyo ako. Eto namang si Nikki Kawajiri, basta pera, kahit aso, papatulan yan. Tama na. Hindi nyo inayos at hindi kayo nag-comply, kaya hindi pa kayo pwedeng lumabas. Kaya ako na naglabas. Ay, na-post. Francis Manguse is a swindler. Ayan. At eto na nga po, yung sinasabi ni Pebbles Talakera, damit na Versace, hinatak ni Kulaong. Kasi alam nyo talaga, makakabulag talaga tong si makakabulag talaga tong si Kulaong. Noon, bakit? 300 million ba naman ang dalang pere? Biruin mo, ipasara mo yung bar, 500,000 yen, 230,000 pesos. Peanut! Diba? Peanut lang noon kay Kulaong yun. Bakit? May 300 million siya to spend. Opo. Yun nga po. Parang ganun nga yata ang pangalan. Diba? Saklap, kahit ano, papatulan basta sa pera. Yun nga po, yun yung kwento nga din ni Tony Poller. Diba? Yan yung kwento rin ni Tony Poller eh. Kaya, ano na tayo? Kumbaga parang, okay, yun pala yun. Diba? Na napagtanto na natin na tama pala. Totoo pala ang sinasabi ni Tony Poller. Kasi ito, si Pebbles Kunanan, ito si Pebbles Talakera. Post niya ito 5 years ago. 5 years ago tapos ito, talagang grabe May 22, 2020. Inspired nakulong si Kulaong. by the good. Nakulong po si Kulaong ay May 19. Pinost ito ni Pebbles May 22, 2020. Deeds of the inspired Diba? by the good deeds. Tapos tong litrato na to, napaka-iconic niyan sa amin noon, kaming mga Kulaong Nation. Noon
Yung mga pro Kulaong. Napaka-iconic niyan. Bakit? Si Mayu yan at si Kulaong, yung nasa likuran ni Kulaong na litrato na yan. Ngayon, sabi ko nga, sa isip-isip ko nga, kung baka ito ay isa sa mga, kumbaga, matatawag natin na confirmation na si Mayu at si Kulaong, alam niyo yung parang katulad ng inilabas noon ni Manuel Mejorada, bridesmaid for rent. Ang tawag nila kay Mayu. Baka nga ganun. Kasi unang-una, nagpatawag daw ng mga babae si Kulaong, tapos, pinasara yung bar, and then, siguro baka namili si Kulaong, eto yung aking gagawin kong asawa sa aking movie. Kasi nung time na yon, kasama ni Kulaong yung gumagawa ng kanyang pelikula. Kasama. Direk, baka nandiyan ka, Direk. Binoking na kita, Direk, ha? Baka yun ang dahilan. Kaya nagpahanap ng mga Haponesa, half Japanese, half Pinay, o mga Japayuki, para pagpanggapin na ito yung magiging asawa ni Kulaong, mapapangasawa, kasi kumbaga, yung start pa lang ng pagkakakilalan nila ni Mayu, questionable na Pinatawag lang daw 'di ba? Tapos si Mayu ay isa daw dun sa mga napatawag, kaya siguro yun yung natin diyan, yun yung aking pansin diyan. Kaya itong nangyayari na ito sa buhay ni Kulaong, nakumpirma natin na talaga palang mamalasin to, dahil nga kung ito yung babae na nabuntis ni Kulaong at ito yung alam nyo na, diba, talaga palang si Kulaong hilahod, hindi makakaahon, hindi makakaahon sa kahit na gaano karaming pera mahawakan. Kahit na mamigay pa to ng 1 trilyong salamin sa mga Pilipino. Wala. Hindi pala talaga makakaahon. Bakit? Merong nakaatang sa kanilang mga balikat na malaking kasalanan na nagawa nila noon. Kaya ayun, ngayon ito pong video ni Tony Poller, balikan natin yung kanyang kwento. Ito yun. Yung ngayon na muna, sa present. Meron ako isang friend na hindi kaputian. Tapos mayroon din akong, yun nga, yung tinutukoy ko na nakulong na hindi rin siya kaputian. At sila ay nagkakaroon ng kagulo-gulo sa internet na pare silang mga makukutim ang balat. Okay? Tapos, Okay. ngayon, naipakulong yun ng friend ko, ng malapit ko kaibigan na makutim, yung isang makutim. Okay. At nag-trending A yun. and B. A and B. Okay. Si itim 1, itim 2. Okay. Yan na lang tayo. Okay? Yung nakulong si B. Si B. Okay. Ito si A. Mm. Okay. Ngayon, ang nangyari, sinabi ko na yun sa kanya na deserve niya yan kung ano yung natatanggap niyang bash from you. Sabi kong ganon. Kasi nga, ang daming na-dengo niyan, etc. Ano, Dengoy? Oo, mga Scammer ganon. siya. Oo, scammer siya. So ngayon, ganito yan.
Kaya ako ganito na hindi nagna-name drop. Kasi number 1, kasuhan niya. Number 2, kailangan ko patunayan. Ayaw na ng friend ko. Mhm. Yung friend ko kasi, na mas friend ng ate ko, siya yung maputi. Na Ay, babae. babae to. Babae to. Oo. Puti C, sa letter puti. C. Si puti. Ngayon itong si puti kasi, dati siyang pokpok. Dati siyang pokpok. Tapos, customer niya to, si Itim B. So, hanggang sa nang tumagal-tagal, yung 15,000, naging 7, naging 2,5, hanggang sa siya na nagbabayad ng sarili niyang Grab kasi na-inlove siya dito kay makutim na B. Naging relationship na hanggang sa nabuntis siya nito. Okay. Okay? Tapos nung nabuntis siya nito, sobrang walang pakialam sa kanya tong lalaki na to. Sobrang, basta grabe yung pinagdaanan niya dito. Mhm. No? Pupunta yan sa amin, walang kapera-pera para lang makikain. Itong Si ate girl? Oo, si ate girl mong puti. Ano yan, kasama kayo nung pandemic, tinanggap ko ulit yan, pati yung mga anak niyan. So, baka mapagtagbi-tagbi ng mga tao, makikita nyo naman sa mga videos yun, pero yun siya. Na hindi ko na mapangalanan kasi tahimik na ang buhay niya ngayon. Pero nabuntis siya nito. So, nung nabuntis siya nito, hindi naging si father na parang itong si Itim B na maging responsable siya. Kasi sinabi niya, kahit mawala wala na akong pakialam dyan. Sa Talaga, bata? walang pakialam, ganun. Hanggang sa sinabi niya, wala talaga akong pera. Bigyan mo ko, nabuntis mo ko, hindi ako makatrabaho, hindi na ako makapokpok, etc. May mga anak din ako existing. So, sa sobrang hindi na alam ni ating girl yung gagawin at sinabi naman ng lalaki na wala siyang pakialam at pinakita din niya talaga yung wala siyang pakialam at kahit mawala yan, wala siyang pakialam. Pinalaglag na nila. In a way na pumayag. Ang sabi kasi ni ate girl mo is pumayag na okay lang kasi super walang pakialam. So nagpunta siya sa palaglagan, ipinalaglag ni ate girl mong puti, yung 8 months niyang ipinagbubuntis. Kaya sabi ko, putang ina ka. Sabi niya wala na siyang pakialam kahit ilaglag ko daw go na daw hindi na siya nagparamdam Hindi na siya nagbigay ng pera So kaya nasabi ko na tang ina ka. 1 buwan na lang din nyo pa talaga naantay. Wala Well, ever since naman ng buong pagbubuntis niya, wala siya. Kaya yon kung ano yung hate na nare-receive niya, walang talaga yung taong yun. Yung si B. Oo, si B. Kasi yun witness ako dun Isa sa kaibigan ko, ginanon mo 'Di ba? Sarili mo ng anak yun At alam mong nalaglag yun. Alam mo nang hindi nabuhay yun. Still wala kang pakialam. So yung friend ko na to, si ate puti mong girl, lang iba-ibang bansa na lang, nananahimik na lang. Kasi sobrang na yung traumang inabot niya. Though, inahabol pa rin siya ng karma. Kasi, kahit ano sabihin mo, desisyon niya pa rin yun, nanay ka Alam nga namang, dun lang tayo magalit kay Itim B, di ba? Dapat dun kay ate puti, di ba? Still, pero dudasahan niya until now. Talaga? Oo, nahihirapan siya sa buhay. Like, parang mabigat, hindi swerte, hindi umaano sa kanya, dumadabo. Same sila ni Kulaong ng dinaranas, di ba? Kita niyo si Kulaong, hirap na hirap sa buhay ngayon. Kita niyo si Kulaong, talagang ang hirap ng mga pinagdadaanan niya, umabot sa punto na nakulong pa. Na umabot sa punto na namamalimos ng pansirox, pangkain, panggasolina. Mabigat talaga, habang buhay dadalhin ni Kulaong yan. Habang buhay dadalhin nung babae yan. Meron ako isang kakilala rin. Kaibigan ko. Naku, ang daming perang dumadaan sa kanya. Ang daming talaga. Naku, ang daming pera na nahawakan. Eto tong kaibigan ko na to, naging translator ako nito kasi meron siyang naging tawag doon, ka-chatmate. Bago pa lang noon ng Facebook. Nagkaroon siya ng ka-chatmate, tapos Australiano. Puti, tangkad. Byron ng pangalan. At siya, biker boy sa Australia, talagang mahilig sa motor. Nung umuwi dito yung si Byron para magkita sila nung friend ko, inubusan talaga ng pera. Grabe talaga kasi yung kaibigan ko hindi ganong marunong mag-English. Tayo kahit papaano, may tayo sa English. Ako yung nagiging translator. Ngayon etong kaibigan ko
hindi naman na-in love dun sa pera. Na-in-love dun sa pera na kayang ibigay. Alam nyo, ang nangyari, umuwi itong si Byron. Siguro, dito si Byron parang 2 weeks yata nagbakasyon. Hindi kami nag-stay sa bahay o puro sa hotel kami natutulog. Meron akong ikukuha nila ako ng kwarto, yung para sa yung single, tawag na single o king bed, queen size bed, ganyan. Doon ako mag-isa. O, tapos meron sila sariling kwarto. Di ngayon, tumagal, mga 2 weeks si Byron dito, talagang ang daming pera, hindi nauubos. Kapag naubos, papalit ng Australian dollar. O kapag naubos, withdraw. Ganun lang. Talagang doon lang umikot yung 2 linggo. Bago umalis yun si Byron, bumili yun ng Mio para kay friend ko. Tapos yung friend ko hindi marunong magmotor, binigay sa akin. Kaya naging 2 motor ko nun eh. Binigay sa akin. O di, syempre tinanggap ko. O, tapos parang iniwanan dun sa kaibigan ko, parang nasa kalahating milyon na pera. Tapos may mga chips pa sa casino, nanalo sa nanalo sa casino. Merong mga nakuha pang chips, pinapalit pa namin yun. Di ngayon, after ng 2 weeks na yon, hindi na nagkaroon ng buwa ng dalaw yung kaibigan ko. Nabuntis. Ngayon, nai-inlove siya dun sa pera nung si Byron. Ngayon, eto naman kaibigan ko, may ex. Yung ex, nalaman, may kalahating milyon yung friend ko. Parang nagpaparamdam. May anak sila eh. Nandun sa lalaki yung anak. Nagpaparamdam. Sinasabi, yung anak natin, okay naman siya. Yung mga ganun pa. Bigla na lang all of a sudden, nagpaparamdam. Nag-a-update sa anak na hindi naman ginagawa noon. Ngayon, parang nagpaparamdam, gustong bumalik. Kasi nga dahil meron ng pera yung friend ko. Di ngayon, syempre, marupok. Kahit na nai-inlove doon sa Australiano, nandito yung ex. Nagulat na lang tong friend ko, hindi siya nagkaroon. Tapos lumalaki na yung tiyan niya. Para umabot yata, parang 4 months, 5 months. Tapos ang takaw, naglilihi, ganyan. Tatawag sa akin yun. Mac, tayo? Tagay tayo, may problema ako. Bakit? Ano yun? Pag-usapan na lang natin, basta tagay tayo. Putya. Yun na. Ikukwento niya na. Ayan, nag-pregnancy test siya. 4, 5, 6, talagang positive. Di buntis siya dun kay Byron. Kaya lang, mahal pa daw niya yung ex niya. Kaya lang naman daw sila naghiwalay noon dahil sa hirap ng buhay. Sabi niya, gusto daw niya i-dispatch siya. Sabi ko, hindi ka ako. Mali yan. Yan ka ako ang pinakahuling hindi dapat gagawin ng isang nanay. Hindi daw niya kayang ganun. Kasi syempre, paglabas daw ng bata, makikita, talaga ibang lahi, 'di ba? Gano'n naman eh. Pero sabi ko nga, isipin mo kako 'yun, napaka-pogi ng anak mo kung lalaki, kung babae yan, napakaganda niya. Sinasabi ko pa, paano kung yan ang susunod na mayor ng Santa Maria? Paano kung yan ang susunod na na presidente ng Pilipinas? Paano kako kung yan ang magmamana ng ng mga SM malls, magiging
ano ba tawag doon, yung CEO. Sabi ko pang ganun. Ang dami ko sinabi, kagang kinukumbinsi ko, wag mong gawin. Di rin ngayon, pagkatapos naming magtagay, umuwi na ako. Di heto na. Lumipas mga ilang buwan, walang paramdam. Basta nakasalubong ko lang siya. Nagkasalubong lang kami. Sabi ko, nanganak ka na pala. Sabi nga, wait, kumaingay. Ha? Bakit? Dinispatch ako. Sabi ko, naku, putang ina ka ako. Wag mo na akong kakausapin kahit kailan. Wag na, magkalimutan na kako tayo. Di ba sabi ko pa sa'yo, kunin mo kong ninong paglabas niyang bata. Sabi ko pang ganun. Kunin mo akong ninong kasi ano ka ako yan. Anak niyo ni Byron yan. Napakaganda niya, napakapogi niyan. Mabait yung tao, mabait yung tatay, magiging mabuting bata yan. Kung talaga ka kung mahal ka ng ex mo, mamahalin ka niyan kahit may lumabas na ganyan. Mula sa'yo. Kasi hindi naman kayo hindi pa naman kayo nagkakabalikan nung nakilala mo yun. Oh. Talagang inano ko. Hindi ko inunfriend ko, binlock ko, wala. Pinutol ko talaga ang pakikipagkaibigan dun sa friend ko na yun. Talagang best friend ko yun na babae. Kasi ngayon, nung lumipas ang maraming taon. Maraming taon ang lumipas. Siguro, ito. Nakabalik na ako galing Malaysia. Chinat ako ng anak ko, sabi sa akin ng anak ko. Pap, si tita, nagkita kami. Gusto kang i-friend daw sa FB, pinapaad sa, yung parang pinapaad, ganyan. Sabi ko, okay. Kumusta naman siya? Para okay naman, ganyan. O, di sabi ko, parang umano na ako parang naglubag naman na yung kalooban ko. Kasi talagang nagalit ako nun kasi mali talaga yung ginawa niya. O, di ngayon, nakita ko, may nag-add as friend sa akin, kumbaga hindi yung dati niyang account, new account niya, bagong FB. O, inaccept ko, tapos nag-chat, ganyan, kamustahan. O, ano nangyari sa buhay? Nagkahiwalay din sila nung ex niya, naubos lang yung pera, sabi niya, pang nenegosyo niya yung perang iniwanan ni Byron. Wala nangyari, naubos lang din. Ayun na, kumbaga parang yun talaga, kapag gumawa ka ng ganyan, wala talagang mabuting idudulot. Hindi talaga aabante buhay mo. Talagang yan habang buhay mo papasanin yung karma na dala-dala niya. Bakit? Buhay yan. Hindi naman yan yung nagnakaw ka o ikaw nang scam. Maano na yan, matindi ng kasalanan yun, di ba? Yung magnakaw, mang-scam. Manakit ka ng kapwa mo. Malaki ng kasalanan yun what more pa kaya? Yung buhay na bigay ng Diyos, ikaw ang magdedesisyon. Yes, Kuya Elmer at Makoy. Di ba? Kaya, sabi ko, talagang totoo yun, yung palaka ko na yung karma, totoo. Kasi yan yung mga aral din na sinasabi sa sa akin, sa naririnig ko sa mga matatanda sa amin. Yan yung mga aral na sinasabi, nako, kapag ganito, ganyan, na makaranas kayo, na meron kayong nabuntis, ituloy nyo. Panagutan nyo. Kahit anong mangyari, pangatawanan ninyo. Huwag nyong hahayaan na yung mawawala o i-dispatcha nyo kasi malaking kasalanan yan. Malaki ang balik niyan sa inyo. Yun nga, totoo nga. Kaya ito, nakikita natin sa kwento ni Tony Poller, yung babae, diba, ay nagdurusa, hindi makaahon, nasa ibang bansa man, talaga mabigat ang buhay, same like Kulaong.
Si Kulaong lang naman yung living in a luxury. Pero 'di ba, hilahod. Alam natin lahat, hilahod si Kulaong. Yung nakikita natin sa kanya, pagpapanggap lang lahat ng yon na kunwari nakakaluwag-luwag. Kunwari may negosyo. Yung sabi niya, 85 pesos lang yung kanyang sombrero. Tige 85 lang. Kasi yun lang ang kaya niya. Alam niyo ba yung mga Fred Perry niyan? Saka yung mga religion niya na, true religion niya na pantalon? Bago pa makulong yan, yan ay sinusuot niyan. Hindi niyo napapansin yung mga damit niya? Kupas na yung 544. Yung Fred Perry. Kasi nga, talagang si Kulaong ay simula nung nakulong hanggang makalaya, mabigat ang buhay niya kahit milyon-milyon na nahawakan. Mabigat. Kaya kaya hindi talaga makakaahon at hindi talaga magiging maayos ang buhay ni Kulaong at nung babae. Kasi nga buhay yun. Bigay ng Panginoon yun. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo diyan sa creation of God. Pero, kahit na at sabihin mo pa kung yun ay protestante, kung yun ay Muslim, same lang din. Bawal sa kanilang gawin yun. Malaking kasalanan din sa kanila yun. Diba? Baka mamaya sabi, Mac, baka yung babae ganito, ganyan. Hindi, kahit anong relihiyon pa nun. Kahit satanismo pa yun. Diba? Kailangan na kailangan nila na sundin ang utos ng Diyos o sundin ang kanilang mga rules sa kanilang kung iba man ang kanilang mga relihiyon. Bakit meron bang relihiyon na legal lang mag-dispatcha ng buhay? Wala yatang ganun. So, tuloy pa natin to kay Tony Paul. O may ganun, pero tahimik siya. Mas happy siya ngayon. Na walang social media. Hindi niya na para... niya na ikwento yung story niya. Kaya hindi ko siya mapangalanan. Pero kilala niyo naman ako, pag nag-spill ako ng ganyan, at pinayagan akong pangalanan, sasabihin ko talaga. Abangan Diba? lang sa Facebook mo. Ganun. Oo. At saka, alam mo, Miss Kring, di ba lagi sinasabi, nakakatakot ka ganyan. Pero alam mo, lahat ng away ko, lahat ng mga naging issues ko, lahat sila nauna. Ayun. Hanggang doon na lang yung nabanggit ni Tony Poller. Diba? Napatunayan talaga na malaking kasalanan talaga yan. Yung ganyang gawain. Napakabigat talaga. Buti na lang talaga itong mga na ito, mga video na ito, post ni Pebbles, naitabi natin, nakita natin kasi nga si Pebbles isa to sa mga nag-expose kay Kulaong noong panahon ng pandemya. Si Pebbles Cunanan o si Pebbles Talakera. Kasama ko to sa Pro BBM na vlogging. Pro BBM siya, pro government siya na vlogger ngayon. Actually, ito yung mga kanyang mga account na ito yung mga hindi niya na recover. Hindi niya na siguro naalala password, hanggang hindi niya na malogin. Pero nandyan yung mga posts. Kaya, eto nga, yan, nakita natin. So, natin na talagang si Kulaong ay kumukuha lang ng mga magiging kasama o nagbabayad lang. Kasi nga, Japan, meron nga dyan, di ba sa Japan, mga, social experiment, parang ganun. Sa YouTube, makikita mo yan, one day having a girlfriend in Japan. Parang ganun. Tapos,
Japanese girlfriend boyfriend pala yun. Talagang Japanese experience. Japanese girlfriend experience talaga ang ibibigay sa'yo. Legal yun. Sa kanila, legal. Diba? Kaya, siguro, yun ang naging ni Kulaong. Yung sinasabi niya na malaki daw pera na ibigay niya dun sa nanay ba ni Mayu. Totoo, siguro na malaki na ibigay niya kasi, putya, sino bang magulang ang papayag na magiging jowa ng anak mo masahol pa sa Chonggo. 'Di ba? Mas mukha pang tawan Chonggo eh. 'Di ba? Kasi talagang si Kulaong ginamit nito yung pera noon. Hanggang ngayon naman 'di ba? Ginagamit niya pera. Kaya nga pala sila magkasundo ni ni Alex Pabella kasi si Alex Pabella nagpapa-PM sa mga walker. Taker pala ang tawag doon. Walker taker. Tinanong ko kay ChatGPT Si ChatGPT kilala yan Alam kung ano yung walker lang ya. Kaya kumbaga etong si Alex Pabella at si Kulaong talaga magkakasundo. Parehas ang likaw ng pototoy. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.